Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. I am very proud because of the accomplishments na nagagawa natin. We are very precise na i-hit natin yung target. Ngayon, meron tayong mission na dapat gampanan. No? By the end of the year, tapos na ang problema ng NPA. Tapos na ang problema ng mga local terrorists. But even if we will shift to territorial defense, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin. So that pag may sumakop sa atin, tatalunin natin sila. No? We will defeat them. Not just with regular forces, but also with reserve forces. Huwag tayong magpa-apekto sa political na nangyayari. Focus lang tayo sa trabaho natin. The Armed Forces of the Philippines is one of the institutions that is keeping our country together. Basta tayo solid, no? Our country will remain strong. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, sabay-sabay nating tunghayan sino nga ba ang tinaguriang mga mounted warriors at ano ang kanilang mga kakayahan at kapabilidad upang tanghalin bilang pambato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express Afternoon Edition hosted by Katropang Tsakay Simbahon. Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Mga pinakamaiinit na balita. Mga usap-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng purong mga istorya sa loob ng 30 minuto. Ito ang News Express Afternoon Edition. Yes mga katropa, isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasundaluhan, lalo na dito sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City.
Araw tayo ng Miyerkules mga katropa, September 25, 2024 at tayo muli maghahatid ng mga mainit na balita mula sa ating armed forces at iba pang impormasyon. Ako po ang inyong magiging tagapagbalita. Ito po ang inyong katropa na si Angel at ito ang News Express Afternoon Edition. At syempre mga katropa, binabati po natin ang isang magandang hapon ng mga katropa nating nakatutok sa 1134 kHz AM, ang inyong Armed Forces Radio. At syempre isang magandang hapon po sa mga katropa nating nakatutok pa rin sa ating Facebook Live, AFP Radio DWDD. At syempre sa darating na Sabado po, antabayanan po ang bago na namang episode ng Ang Inyong Kawal sa UNTV, your public service channel. At para sa ulo ng ating mga maiinit na balita, Armed Forces of the Philippines tiniyak na may sapat na puwersa sa pagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sugat ang sundalo sa FMO sa Cagayan na ilikas ng Army Air Ambulance. Sa mga balitang pambansa, 41 party list aprobado na ng COMELEC. At higit 1,000 Pilipino sa Lebanon babalik na ng bansa. Sa detalye po ng ating mga balita, siniguro ng Armed Forces of the Philippines na may sapat na puwersang nagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito pa ay matapos ng insidente ng pagsunod ng People's Liberation Army Navy helicopter sa Cessna plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nang magsagawa ito ng surveillance patrol sa Scarborough Shoal kamakailan. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa kabila ng hindi nakikita sa surveillance ang asset ng Hanay, ay patuloy naman ang pagpapatrolya ng mga barko nito sa nasabing katubigan. Batay sa pinakabagong monitoring mula September 17 to 23, tumaas ng 100 ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Samantala, agad naman pong nailikas ang isang sundalo mula sa 502nd Infantry Brigade ng 5th Infantry Division ng Philippine Army na nasugatan habang nagsasagawa ng Focus Military Operations o FMO sa liblib na bahagi ng Cagayan. Siya po ay nailipad gamit ang BO-105P1 Bolco PA-223, isang Army Air Ambulance patungong Camp Melchor de la Cruz Station Hospital sa Isabela para sa agarang gamutan. Ayon po kay Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Fernil Galera Buca, ang modernisasyon ng Hanay ay nagpapalakas sa kakayahang magsagawa ng air evacuation na hindi na limitado sa Philippine Air Force. Samantala, makibalita muna tayo dyan mula sa Cavite. Lalaki sa Kawit, Cavite, arestado sa Oplan Sita, droga at baril kompiskado. Detalye mula kay katropang Jen. Maraming salamat katropa. Na harap sa patong-patong na kaso ang isang lalaking inaresto ng mga tauhan ng Kawit Municipal Police Station sa isang Oplan Sita na ikinasa sa kahabaan ng Coblandia Road, Barangay Pulborista, Bayan ng Kawit, Lalawigan ng Cavite. Sa ulat ng kapulisyan, isang tawag ang kanilang natanggap kaugnay ng dalawang armadong kalalakihan na sakay ng motorsiklo ang kahinahinalang paikot-ikot sa nabanggit na lugar. Sa pagtugon ng ilang intelligence operative ng Kawit Municipal Police Station, inabutan nila ang isang riding and tandem na nakatigil sa isang bahagi ng kalsada at bago pa nga umano nakalapit ang mga otoridad, patakbong tumakas ang motorsiklo ngunit nalaglag ang angkas nito na agad dinakba ng kapulisyan na kinilala naman na si alias Joberta. Nakumpiska sa pag-iingat nito ang isang hand grenade, isang kalibre 22 pistol na may long magazine at kargado ng 20 bala at isang extra na kargado ng 17 bala, isang Macro Asia black bag, isang plastic sachet na naglalaman na suspected shabu. Ang suspect ay naharap sa kaso ng paglabag sa Presidential Decree 1866 o illegal possession of firearms at Republic Act 10591
o Comprehensive Firearms Law and Ammunition Regulation Act at Section 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako naman si Katropang Jen Handugan para sa DWWD Armed Forces Radio Boses ng Kawal Pilipino. Si Katropang Jen Handugan, direktang nagulat mula dyan sa Cavite. Sa mga balitang pambansa, aabot po sa 41 bagong party list groups ang inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, mas mababa ang kabuuan nito kaysa sa higit 70 bagong organisasyong na-accredit noong 2022 polls. Samantala, hindi tinanggap ng poll body ang aplikasyon ng 142 iba pang grupo. Kabilang po sa mga dahilan ay kawalan ng bylaws, maling listahan ng mga miyembro, maling pagpirma, kahinalang advokasya at pekeng mga dokumento. Ayon pa kay Garcia, maaari pang madagdagan ang nasabing listahan. Mahigit 1,000 Pilipino naman sa Lebanon ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas. Ito po'y sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah fighters. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer, ginagawa na ng Philippine Embassy sa Beirut ang pagpapauwi sa mga Pilipinong handang bumalik sa bansa. Samantala, nasa 500 Pilipino na ang nakauwi sa bansa. Samantala, mga katropa, community engagement kontra droga ikinasa sa Marikina City. Detalye mula kay katropang Ella Mercado. Maraming salamat katropa, may kabuang 200 mag-aaral ng Industrial Valley Elementary School ang lumahok sa isang community engagement activity na ikinasa ng mga miyembro ng Revitalize sa Barangay Marikina City. Ang aktibidad na may layuning maitaas ang kamalayan ng mga kabataan sa masamang epekto ng illegal drugs ay batay sa programang ikinakampanya ng Department of the Interior and Local Government or DILG na BIDA program. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Naging tampok sa nabanggit na community engagement ang lecture awareness kung paano makakaiwas sa mga kaso ng bullying at iba pang sindikato ng krimen ang mga pangunahing target na pawang mga kabataan. Katuwang ang mga tauhan ng District Community Affairs and Development Division ng Eastern Police District, sinabi ni Police Colonel Erwin Dayag, hepe ng pulisya sa lungsod, naniniwala sila na ang tamang edukasyon ang pinakamainam na hakbangin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng libong kabataan sa eastern part ng Metro Manila. Umaasa sila na ang aktibidad ay ang patuloy na at masigasig na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Ako naman ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat katropang Ella Mercado. Oras mga katropa, alas 4:14 ng hapon, positibo po ang Department of Agriculture na makukumpleto ang 600,000 doses ng African Swine Fever o ASF vaccine hanggang Disyembre. Ayon po kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel, unang 10,000 doses ang matatapos ngayong Setyembre, habang 450,000 doses naman ang nakaschedule ngayong Oktubre. Nilalayon po ng kagawarang makumpleto ang kabuang bakuna sa darating na Disyembre. Ang ASF vaccination trial ay nagsimula noong Agosto gamit ang Vietnam-made vaccine upang pigilan ang pagkalat ng ASF. Samantala, inilalatag na ng Commission on Elections o COMELEC ang seguridad para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa darating na midterm elections. Itinakda ang COC filing mula Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. Nasa halos 400 pulis na ang magbabantay sa labas at paligid ng Manila Hotel kung saan maghahain ng COC ang mga tatakbong senador at party list. Bukod pa ito sa mga force multipliers na tutulong sa seguridad at pagsasaayos ng lagay ng trapiko.
Samantala mga katropa, Loginsan Youth Leadership Summit sa Cebu, pinangasiwaan ng 3rd CMO Battalion. Detalye mula kay katropang Jimboy. Yes, katropa, pinangasiwaan ng 3rd Civil Military Operation Battalion ang Youth Leadership Summit sa Bonbon Integrated School sa Cebu. Katuwang nito ang 14th Civil Military Operation Katipanan Battalion at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang nasabing aktibidad ay may temang pasundayag Alyut Kisan Can Do More na naglalayong mapalakas ang mga kabataan at malinang ang kanilang kagayahang mamuno. Kaugnay nito, binigyan din ni 14th CMO Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Isagani Nato ang papel ng mga kabataan sa paghimok ng positibong pagbabago sa loob ng kanilang mga komunidad. At yan muna ang balita sa labas ng impilan. Ako po si katropang Jimboy mula sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Jimboy. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita, mga katropa. Nangako po ang liderato ng Kamara na ipapasampa nukalang budget bago ang kanilang recess o break. Ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, kumpiyansa siya na matatapos nila ang pagdinig ngayong gabi. Kahapon, sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2025 national budget. Sa ilalim nito, humihiling ng 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon. Samantala, 2 na lamang sa mga priority measures ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi na ipapasa sa Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa kanilang pagdinig, tanging ang amendment na lamang sa Foreign Investors Long-Term Lease at amendment sa Agrarian Law ang nakabinbin. Sa Senado naman, bukod sa 2 nabanggit, nakabinbin din ang amendments sa Universal Healthcare Law, EPIRA Law at bagong Department of Water Bill. Kapwa namang tiniyak ni na Escudero at Romualdez na tututukan ang mga ito. Samantala mga katropa, community immersion ng Friends Rescued, pinangasiwaan ng 58 IB sa Misamis Oriental. Detalye mula kay katropang Kevin. Yes, katropa, pinangasiwaan ng 58 Infantry Di Malulupig Battalion ang community immersion ng Friends Rescued sa Indigenous Peoples Village sa sitio Iba, Barangay Samay, Balingasag, Misamis Oriental. Katuwang nito ang Philippine National Police at Pamahalaang Panlalawigan sa ilalim ng Character Development Activity sa 10 araw na Reconciliation at Deradicalization Program. Ito ay naglalayong bumuo ng tiwala sa pagitan ng mga dating rebelde at mga katutubo. Bukod pa rito, ang nasabing aktibidad ay magbibigay gabay sa mga FR sa kanilang muling pagbabalik sa komunidad. At yan ang balita sa labas ng himpilan. Ako ang inyong katropang Kevin, nagbabalita para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Kevin. Alas 4:19 ng hapon mga katropa, nailabas na ng Department of Budget and Management ang kabuuang pondo para sa aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon po kay DBM Secretary Amena Pangandaman, kabuuang 36.540 billion pesos ang inilabas ng ahensya para sa higit 300 departamento at ahensya. Nananawagan naman si Pangandaman sa mga department heads na kaagad ipatupad ang salary adjustment. Hinimok niya mga ito na simula ng proseso at issuance ng notices of salary adjustment. Samantala, mahigpit po na binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang presyo ng pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nakatutok ang Pangulo sa food inflation kabilang ang presyo ng bigas, mais, asukal, isda, karneng manok at baboy. Lingguhan anya na ina-update ng ahensya si Pangulong Marcos kaugnay dito. Sa panig naman ng DA, araw-araw silang nakabantay sa presyo ng mga agriculture products at basic commodities para anya matiyak na sapat ang supply nito. National News. Armed Forces Radio.
Samantala, magandang hapon kay katropang Delia Bantiling nakatutok sa ating Facebook Live, AFP Radio DWDD. Nasa kabilang linya natin si katropang Chris Bell, 6 na matataas na kalibre ng armas, isinuko sa 6 CMO Battalion. Katropang Chris Bell. Yes, katropa, 6 na matataas sa kalibre ng armas ang isinuko ng mga residente mula sa mga barangay na pinamumunuan ng magkakapatid na Ayunan Pasawiran sa Cotabato City sa pamunuan ng 6 Civil Military Operations kanina. Ayon kay Barangay Mother Kalanganan Chairman Bimbo Pasawiran, ito ay patunay ng kanilang hangarin na maging mapayapa ang gaganaping halalan sa 2025. Ang mga nasabing armas ay sinuko ng kanilang mga nasasakupan sa tulong na rin ng pulisya at militar na katuwang nito na nanghikayat sa mga nasabing individwa. Isa sa ilalim naman sa forensic investigation ang mga isinukong baril upang matukoy kung ang mga nasabing armas ay nagamit sa anumang karahasan. Hinikayat naman ni Lieutenant Colonel Roldan Orbon, Commander ng 6 Civil Military Operation, ang iba pang barangay na may mga naitala na ring loose firearms na isuko ito at tahakin ng landas sa mapayapa at ligtas na pamayanan. At yan ang balita mula sa labas ng himpilan kasama ang Joint Task Force Central sa Cotabato City. Ako yung katopang Crisbel nagbabalita para sa DWDD, AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Crisbel. Alas 4:22 ang nanghapon mga katropa at kayo po'y patuloy na nakatutok sa 1134 kHz AM ang inyong Armed Forces Radio. At syempre muli magandang hapon po sa mga katropa nating nakatutok sa ating Facebook Live, AFP Radio DWDD. Sa ating pa rin mga dagdag pang balita, tiwala po ang Department of Agriculture na walang malaking paggalaw sa presyo ng baboy ngayong Burr months. Paliwanag po ni Agriculture Secretary Francis piso na ipamamahagi sa higit 500 benepisyaryo. Sako po ng kompensasyon ang mga claim para sa mga tuluyan at bahagyang nawasak na istruktura. Tatanggap din ng kompensasyon ang mga may kaanak na binawian ng buhay noong panahon ng labanan. National News. Armed Forces Radio. May update si katropang Army AFP Chief, lumahok sa Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference sa Hawaii. Katropang Army. Yes, mga katropa, ipinakita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo S. Browner Jr., ang dedikasyon ng Pilipinas sa regional na seguridad sa 26th Indo-Pacific Chief of Defense Conference. Pinangunahan ni Admiral Samuel J. Paparo ng United States Indo-Pacific Command ang 3 araw na pagtitipon ng 28 bansa. Tinalakay ang mga isyu sa seguridad, pagpapalakas ng kapasidad sa rehiyon at mga banta ng teknolohiya. Samantala matapos ang pulong, malinaw ang layunin ni General Browner na palakasin ang kooperasyon para sa kapakanan ng Indo-Pacific. At yan lamang ang balita sa labas ng himpilan. Ako niyong katropang Ami nagbabalita para sa DWDD. Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Ami. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita mga katropa. Tiwala po ang Department of Finance na lalakas ang halaga ng piso kontra dolyar pagpasok ng Christmas season. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, posibleng maglalaro na lamang sa 55 ang palitan ng piso sa dolyar sa pagtatapos ng taon. Oras na lumakas anya ang halaga ng piso, mas makakatipid ang bansa sa importasyon. Malaki rin ang maitutulong nito sa pagpapahupa ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga passionate ang mga ito sa ipinaglalabang advokasya. Si katropang Rod Yulin nakatutok sa ating Facebook Live, AFP Radio DWDD. Samantala mga katropa, nasa kabilang linya si katropang Gina Seymour Commander, kabilang sa mga panelista sa Luzon RRU Commanders Convention. Katropang Gina. Yes, katropa, kabilang nga sa mga panelist sa Luzon Ready Reserve Unit Commanders Convention, si Civil Military Operations Regiment Philippine Army Commander Brigadier General Benjamin De Leon Hao.
Kasama rin ito sina Major General Romulo Manuel ng Reserve Command at Major General Andrew Costello ng 7th Infantry Division. Tinalakay naman sa nasabing aktibidad ang pagpapabuti ng pamamahala sa mga reservist at paggamit ng makabagong teknolohiya upang suportahan ang kampanya ng mga command units. Samantala, tiniyak ng mga nasabing opisyal ang patuloy na paglinang ng mga kakayahan ng reservist para sa paggampan ng kanilang misyon. Mula sa labas ng himpilan nito ang inyong katropang Gina nag-uulat para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Gina. Samantala, may pahabol na ulat si katropang Shai. Armed Forces of the Philippines hinimok ang mga Pilipinong mangisda na mangisda sa Baho de Masinloc. Katropang Shai. Magandang hapon, katropa. Patuloy na hinimok ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pilipinong mangingisda na huwag matakot na pumalaot sa Baho de Masinloc. Ito ay sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala pa silang natatanggap na ulat ng anumang harassment. Kaugnay nito, aniya sa kabila ng hindi nakikita sa surveillance ay patuloy naman ang pagpapatrolya ng mga barko ng pamahalaan sa nasabing katubigan. At yan muna ang balita sa labas ng himpilan na kanyang katropang Shai. Nagbabalita para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Shai. At para sa huling balita, mga katropa, nailipat na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI si Sheila Go, sinasabing kapatid po ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod yan ang pagtanggal ng contempt order laban kay Go. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, sa kustodiya muna ng NBI inilagak si Go dahil sa usapin ng seguridad. Mas mainam at makabubutian niya na nandoon muna ito dahil joint o magkasama naman sa operasyon ang NBI at BI. At mga katropa, yan po ang kabuuan ng mga maiinit na balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Marami pong salamat sa lahat ng tumutok sa 1134 kHz AM, ang inyong Armed Forces Radio. At syempre yung mga nakasama natin sa ating Facebook Live, AFP Radio DWWD. Maraming salamat mga katropa at muli tayo magkarinigan bukas, araw ng Webes. Muli ako po ang inyong naging tagapagbalita. Ito po ang inyong katropa na si Angel at itong News Express Afternoon Edition. Hatid sa inyo ng DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express Afternoon Edition, hosted by Katropang Chai Simbawad. Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.